So guys, ang kasama sa kit ay of course ito yung bag niya. Ang ganda na ito nung bag kasi pwede rin siyang gamitin na platform just in case na magpapalipat kayo sa medyo madamo or rough road na lugar. So ang inclusions po ng kit ay ito. So yung remote, ayan, yung remote, tapos yung factory issue na battery. And then, meron kang kasamang 4 na extra blades for the propellers. Then, USB cable for charging. Tapos, ang screwdriver. And of course, meron siyang dalawang user's manual. So, para paliparin to guys, pwedeng gamitin tong conventional na remote niya. Or pwede rin gamitin yung sa phone. Sa phone, meron kayong kailangang i-download na app para po siya mapagana. And for video recording and photos, kailangan po nung app sa phone na naka-install. Ngayon, di ba sabi 4K daw yung camera? Meron akong mga sample video and photo. Ilalagay ko po dito sa ating video. So, yung mga clips niya, ilalagay ko rin dito. And, ito na mismo yung drone. Yan. Foldable po to pero since nagpa-practice nga ako, nilagay ko yung crash guard niya at ginglue stick ko muna para hindi siya nakakalas pagka bumabagsak yung drone. Tapos, meron siyang paa for landing. And as you guys can see, medyo marami ng battle scars tong drone na to. This is siguro napapalipad ko pa lang to mga 3 days pa lang, sa 3rd day pa lang ngayon. Yan. So, bakit ito yung pinili kong drone? Maganda, bukod sa maganda kasi yung review sa kanya, meron din kasi na siyang gyroscope. So, medyo mas madali siya or mas stable siya pag lumilipad. And hindi siya ganun ka what do you call this? Medyo maganda rin yung plastic or yung material na ginamit sa kanya. Tsaka madali siyang i-control guys. Para sa akin na zero yung knowledge when it comes to flying drones. So nandito yung camera niya. Para sa akin yung camera niya, okay naman, malinaw. Pero definitely hindi siya 4K. Siguro mga between 480 to 720 lang yung maximum resolution nung kayang kunin ng drone. So, mag-test flight muna tayo guys. Kakabit muna natin. Yan. So, let's do a test flight para makita nyo kung gaano kadali yung pag-control dito sa drone na to. So, good day guys. Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, we love cars, DIYs, and anything car related. Please consider subscribing and check out my playlist. So, ngayong araw guys is magkakaroon tayo ng product review and ang i-review natin is yung drone na recently na binili natin saan ko ba nabili? Sa Shopee ko siya nabili guys for 1,700 pesos. This is the E68 P1 drone. Ang binili ko guys is yung complete set na meron siyang bag. Mamaya papakita ko sa inyo yung inclusions ng kit. But before that, guys, reminder lang po, pagka magre-regalo po kayo ng drone sa inyong kids, please supervise them all the time kasi napaka-delikado po nitong toy na to or tong gadget na to. It doesn't matter kung yung mamahalin or yung mumurahing drone. Basically, yung propellers po niya can seriously injure your kid or yung mga tao sa paligid. So, before tayong magpalipad or regaluhan ng ating mga anak, siguraduhin muna natin na kaya natin i-supervise yung ating mga chikiting. Okay? Ayan. So, for demonstration purposes, guys, dito lang tayo sa area na to.
Kasi medyo malakas yung hangin. Ngayon, hindi natin siya mapapalipat ng malayo or mataas. So, let's do it. Punta na siya sa likod ng camera. Medyo may gust ng wind, pero at least ina-adjust niya yung sarili niya. Ang maganda kasi dito sa drone na to guys, may gyroscope siya. So tingnan nyo guys, di ba? Ayan o, stable. Hindi kagaya ng ibang mga drone na sobrang mura. Yun guys, sobrang hirap i-control nun. And take note guys na I have zero knowledge when it comes to flying drones. Baba natin siya para nakikita nyo. Yun. So, medyo mas smooth yung landing ngayon, di ba? So yun guys, yun yung kumbaga sample flight natin. Sa totoo lang, medyo hindi pa tayo ganun kabihasa when it comes to flying drones. Kasi nga, third day pa lang ngayon and also, wala pa talagang opportunity na mapalipad siya ng mataas kasi medyo mahangin kasi nga 'di ba may bagyo. Medyo malakas yung hangin dito. And yun nga, may kwento na rin ako sa inyo guys. Muntikan nang mawala yung drone na yan. Fortunately, nung time na pinalipad ko siya, nagre-record ako ng video dun sa phone. So, anong nangyari kasi, pinalipad ko siya sa labas. Medyo tinaasan ko siya ng konti. Hindi naman sobrang taas kasi alam ko nga na mahangin. So, ginawa ko, tinaas ko siya siguro kasing taas ng 2-story house. Ang nangyari, nung naitaas ko na siya, biglang humangin ng malakas. Ang nangyari guys is, tinatry ko siyang i-controlin para ipabalik sa akin, pero hindi niya nga kaya yung hangin. So, to make the story short, nag-crash siya. Ang nangyari is, syempre, nagpanik ako. Hinanap ko dun sa maling bahay. Late ko na naisip na i-check yung video. Nung chinek ko yung video, nakita ko na dun pala sa katabing bahay siya nag-crash. And thankfully, safe siya. Kumbaga, flat siya na nag-land. Kasi kinlik ko dun sa app yung parang emergency landing. So, kaya siguro
naghanap siguro yung drone ng mapaglalapagan. Kaya, kumbaga nakita ko siya, as in flat na flat. Kumbaga, yan, ganyan lang siya nung nakita ko, nakaharap pa nga sa kalsada. Ayun, yun lang, yun yung story. And, nakita nyo naman guys na given na zero experience tayo, kahit papano is smooth pa rin naman yung pagpapalipad natin ng drone. Ito kasi is parang pagpapracticean natin, syempre aerial view ng konti in the future pagka medyo nagagamay na natin. Kasi nahihirapan ako sa kanya mag-control pagka hinarap mo na sa'yo. Yun yung mahirap na kasi inverted lahat ng control. So yung dating pa-left, magiging pa-right. Yung dating pa-right is pupunta sa pa-left. Yun yung inaaral ko. Siguro madali siyang makontrol pagka mataas yung altitude kasi yung mga corrections na ganun is madali versus yung dito sa mababa, medyo mahirap gumawa ng adjustment di ba? And that's it for me today guys. Sana nagustuhan niyo yung video natin for today. This is just one of the many kasi marami pa tayong gustong i-review. Hindi lang gadgets guys. Syempre in the past nag-review na rin ako ng mga car parts, mga tools, yung mga products din, yung mga Armor All na car wax shampoo, yung mga gamit sa Japan Home, tsaka yung jack sa blade. So, gusto ko pandagdagan yun guys para ang purpose kasi nun is at least malalaman nyo kung maganda yung product bago nyo siya bilhin para hindi na rin kayo gumastos in the event nga na hindi maganda yung product or hindi siya worth it na bilhin. So, yun yung gusto nating linya sa future. Syempre, hindi mawawala yung mga DIY videos natin. And also guys, if need nyo po ng parts, accessories ng sasakyan nyo, please visit my Shopee store. Link po sa description section below. And guys, marami tayong in-store next year. Especially sa mga car lovers dyan. Meron tayong mga dadating na performance parts. At yung mga maintenance parts na rin, marami po tayong dadating next year. So, sana magsama-sama tayo ulit sa susunod na video. And again, thank you so much sa pagsama sa akin. Mark nga pala ulit. And hope to see you guys on our next video.